Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. So, tayo po ay mag-aaral muli ng salita po ng ating Diyos. So, tandaan po natin, napakahalaga po sa buhay ng isang tao na tayo po ay nag-aaral palagi ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita po ng Diyos, ito po ay ilaw ng ating buhay. Amen. O, pag wala kang Diyos sa buhay, wala kang Diyos sa puso, hindi ka nakapakinig ng salita ng Diyos, bagamat sabi nila ang mata ang ilaw, pero ang Diyos ang totoong ilaw. Sa Biblia, meron taong may mata nga, hindi naman nakakakita. May tenga, hindi naman nakakarinig. Ano? At tayo, kahit tayo ay may mata, pag wala tayong Diyos sa ating buhay, magiging malabo po ang takbo ng ating buhay. Bakit? Dahil ang Diyos po ang nagbibigay ng ilaw sa ating buhay. Kaya kapag tayo po ay may Diyos, maliwanag po ang ating buhay, maliwanag po ang ating isipan, hindi po tayo naliligaw ng landasin. So, ang salita po ng Diyos ay nagpapaalala po sa atin na sa ating buong buhay, sa mundong ito, lalo tigit po sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan po ay ingatan po natin yung pagiging anak ng Diyos natin. Ang sabi ng Panginoon, tayo daw po ay laging mag-iingat. Ang sabi po sa aklat ng Kawikaan 4:23, ang sabi po ay ganito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. So, pinapalalahanan po tayo ng Diyos na ang puso daw po natin ay ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Totoo naman po yan eh. Ang tao, kahit kumatos, kahit hindi nakakagalaw, hindi nakakapagsalita, basta tumitibok ang puso, yan po'y buhay. Sapagkat ang buhay po natin ay ang puso po natin. Hanggat humihinga ka, hanggat tumitibok ang puso mo, ikaw ay buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon, ingatan mong, sabi dito, ang puso mo'y ingatang mabuti. Pag sinabing ingatan, iingatan niyo po yan. Ang ating mga gagawain ay yung mga bagay na hindi po nakaka-epekto ng masama sa ating puso. Oh. Ano ba ang mga bagay na nakaka-epekto ng masama sa puso natin? Yung sama ng loob. Pag masama lagi ang loob mo, maapektuhan ang puso mo. Matindi pa man din, at pag masama ang loob mo, maapektuhan ang puso mo, pati katawan mo, maapektuhan. Di ba? Wala namang tao na masaya ang kanyang kalooban, malungkot ang labas. Di ba? Nakita na ba kayo niyan? Lungkot na lungkot yung kanyang kalooban, punong-puno ng galit sa manang loob, pero makikita mo masayang-masaya yung kanyang katawan. Wala po. Kung ano ang nasa loob, yun po ang lalabas. Pag malungkot ang isang tao, makikita po yan sa kanyang panglabas na anyo. Pag malakas ang kalooban mo, malakas din po ang katawan mo. Kapag nanghihina ang puso mo, nanghihina din po ang katawan mo. Kaya ang sabi sa Biblia ay ang puso daw po natin ay ingatang mabuti. O sa mga mahilig magbisyo, yung mga bisyo na nakakasira ng puso natin ay wag po natin gagawain sapagkat ang sabi sa Bible, ingatan daw po natin mabuti ang ating mga puso. Huwag kang tanim ng sama ng loob. Dahil kapag puro sama ng loob, ay atakihin sa puso. Baka hindi lang pati atake sa puso, abutin mo pati sa nguso. Maglak na ngayong panga. Ano? Sa sama ng loob. Kung ano-ano nang sinasabi. Chismis na doon, chismis pa dito, ay baka po ang iyong panga ay maglak. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na ingatan mong mabuti ang iyong puso at alagaan. Pag sinabing alagaan, kung anong nakakasasama sa puso mo, ay huwag mong gagawain. Diba? Oh. Huwag kang matanimin ng sama ng loob.
Yung mga bisyo nakaka-apekto sa puso, huwag niyo pong gagawin yan, sapagkat ang sabi ng Biblia ay alagaan po natin ang ating puso. Bakit? Sapagkat yan po ang bukal ng ating buhay na tinataglay. Pag puso mo ang umatake, ay kahit gaano kakalaki, gaano kakalakas, pag inabot ka ng atake sa puso, sisiguraduhin ko sa inyong goodbye na ang buhay mo. Diba? Kaya nga po ay pilit na tayo inaalagaan sa pinapalalahanan ng Diyos na ingatan natin ang ating puso. Yung rayuma, kayang-kaya eh. Diba? Sakit sa ngipin, sakit sa ulo, sakit sa atay minsan, sa bato, nauoperahan, madali. Pero pag puso na po ang pinag-uusapan, kahit po ikaw ay dumaan sa matinding operasyon, napakadelikado po niyan. Dahil kapag nagkamali ng opera, ay baka mapadali. Kaya po, pilit tayong pinapalalahanan ng Diyos na alagaan po nating mabuti ang ating mga puso. Kasi pag maganda po ang kondisyon ng puso mo, magiging maganda ang kondisyon ng iyong katawan. At kapag maganda ang kondisyon ng iyong katawan, nakapag-iisip po kayo ng malinaw. Lumalawak ang iyong isipan. Nakakadiskarte ka po ng maganda. Eh kapag mahina ang puso mo, hindi ako pwedeng magpagod. Bakit? Mamamatay. Diba? Pag napagod, hahapuin eh. May problema ang puso eh. Hindi ako pwedeng matuwa. Bakit? Mamamatay. Hindi ako pwedeng malungkot. Bakit? Mamamatay din. Grabe pala naman pag may mga sakit sa puso. May mga nakakausap po kasi akong ganyan eh. Bawal din sa kanya yung matuwa. Bawal din yung malungkot. Ano kaya gagawin nun? Pasok dyan ang matuwang sobra. Bawal din ang malungkot. Bawal din ang masamaan loob dyan. Kaya nga po tayo iniingatan ng Diyos at pinapalalahanan na ingatan at alagaan nating mabuti ang ating mga puso. Dahil ang puso, yan po talaga ang ating buhay. Magkasakit ka na kung saan-saan. Matitiis mo yan minsan. Pero pag puso na po ang umatake, ay talagang buhay na ang pinag-uusapan dyan. Kaya nga po, ano ba ang number one na nagpapasama sa puso natin? Talaga po isama ng loob. Kalungkutan. Opo. Kasi kapag ikaw po ay laging masaya, masaya ang puso mo, lumalakas din po yung immune system mo. Kaya nga po ay, ang kasiyahan po ay ito yung the best na gamot ng ating katawan. Kapag ikaw ay laging malungkot, tumatagal ang panahon, humihina ang iyong katawan. Kasi kapag lagi kang malungkot, natural, lagi kang nakatukob na langoy dyan kung saan-saan. Lagi na lang nakaupo, lagi na lang nakahiga, gumagawa ka nga, malungkot naman. Pero kung ikaw ay may kasiyahan sa iyong sarili, pati buo mong katawan po ay lumalakas. Natutunaw yung mga sakit-sakit mo sa katawan. Tignan mo, yung isang tao. Nung siya ay alam niyang wala pa siyang cancer, hindi pa siya nagpapacheck up, okay lang siya. Masaya, malakas. Nagpa-check up, nalamang may cancer. Ay biglang malungkot. Hindi na nagkakakain, hindi na nagtutulog. Kasi nga may cancer. Nag-iisip na may problema. Napabilis ang buhay. Samantalang nung hindi pa niya alam na may sakit siya, malakas siya. Di ba? Anong pumatay sa kanya? Cancer? Ang pumatay sa kanya ay nervyos, pag-iisip ng malalim at sama ng loob. Diba? Kalungkutan. Sa totoo lamang po, ang isang taong masiyahin, yan po ay laging malakas ang kanyang katawan. Opo. Kaya sikapin po natin na tayo ay kahit may problema, maging relax lang po tayo. Just relax. Laging relax lang. Diba? Para lamang pong boxing ng buhay yan. Kaya si Manny Pacquiao nanalo eh. Kahit malalaki yung kalaban eh. Relax lang po siya eh. Matatapatan ka ng bato-bato. Pag na problema ka, tulog ka talaga. Relax lang siya. Kayang-kaya ko yan. Kahit malaki yan, baliwala yan. Anong nangyayari? Tulog nga. Kaya pag ang problema mo kahit malaki, kayang-kaya ko yan kasi nandiyan ang Panginoon ay. Laglag yung problemang yan. Bakit? Kasi nakarelax ka lang at ikaw ay nakapag-iisip ng mabuti at lumalakas ang iyong katawan dahil sinasamahan ka ng Diyos.
Tsaka ang Diyos hindi sumasama sa mga taong duwag. Dahil ang anak ng Diyos ay matatapang. Wala pong anak ng Diyos na duwag. Po. Hindi ko po naman sinabing matapang kasi lumalaban. Pag sinabing matapang na anak ng Diyos, matapang humarap sa problema, matapang humarap sa kahirapan. Kahit may sakit na nararamdaman, matapang niya itong hinaharap at nagtitiwala sa Diyos kaya siya ay gumagaling. Matapang na humaharap sa hamon ng buhay. Pero yung taong kakapiranggot lang ang problema ay halos ayaw na magsimba. Ayaw ng manalangin. Ayaw na maglingkod sa Diyos. Nakita lang na yung kanyang kasama sa simbahan ay para bang iba ugali ay ayaw na rin magsimba. Hindi po yan yung mga taong matatapang sa paglilingkod sa Panginoon. Ang taong matatapang sa paglilingkod sa Panginoon, sa anumang hamon ng buhay, lumalaban po yan. Nang may pananampalataya. Kaya napakaliwanag po na tayo ay lagi pong pinapalalahanan ng Diyos. Sapagkat ayaw po ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na humina ang iyong katawan. Kasi kapag mahina ang iyong katawan, ay baka hindi ka na makapaglakad papuntang simbahan. Di ba? Ay di ba pag ang tao ay punong-puno ng problema, pag-isip pa lang sa umaga, ay punong-puno ka na ng problema, ay baka hindi ka na makakabang papuntang simbahan. Lahat na pati kaaway. Linggo-linggo. Wag mo akong tatanungin ha. Anong ulam? Alam mo ng tuyo, tatanong ka pa. Linggo-linggo pa man din. Huwag na, hindi na nga ako magsisimba. Kung ano na sinabi. Kaya kailangan bilang mga anak ng Diyos ay ingatan ang ating puso. Sapagkat mapalad ang mga taong may malilinis na puso, ang sabi sa Biblia, sapagkat makikita po nila ang kaharian ng ating Diyos. So bilang mga anak ng Diyos, ingatan niyo po ang inyong puso. Ibig sabihin, huwag kang makikinig sa mga masasamang nadidinig, huwag kang maniniwala sa mga masasamang sulsul, kasi alam mo naman ngayon, marami pong lumalabas na sinisilang ngayon, bagong henerasyon, si Marisol, at saka si Marites. Yan. Kaya, wag na wag kayong makikinig sa mga sulsul. Ano po? At kalamarites. Bakit? Kasi yung dalawang yan, magkasabot lagi yan. Oh, yan dalawang yan, magkasabot yan. At iyan, kapag yan ay iyong pinaniwalaan, isiguraduhin ko sa iyo, dadami ang iyong kaaway. Dadami ng kaaway mo, sasama pa ang loob mo. Sasabihin ni Marites ay, sulsulan natin, sabi ni Marisol, sulsulan natin ito sa ganito. Ichichismis ka man ni Marites. Magkakagalit kayo ngayon dahil kayo ay naniniwala sa dalawang taong yan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, wag na wag po kayong maniniwala. Kung ano ang iyong nakita, ay siya mong paniwalaan. Kung ano ang iyong nadinig, ay siya mong paniwalaan. Kwinintuhan ka lamang ni ganito ni ganyan eh. Kwinintuhan ka lamang ni Marites eh. Alam mo namang ang nguso'y mahaba pa sa nguso ng baboyra mo eh. Maniniwala ka? Di ba? Hindi mo naman nakita. Babanatan pa ni Marites. Eh magkasabuatan nga yung dalawang yan. Pag nakikinig ka sa mga yan, masisira ang buhay mo. Akala nyo ba, drugs lang ang nakakasira ng buhay? Aba, hindi. Hindi lang po bawal na gamot ang nakakasira ng buhay. Pati yan, si Marites at si Marisol, sumisira po ng buhay yan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ingatan mo ang iyong puso. Sa panahon ngayon, to see is to believe na. At ang taong matalino, hindi po yan naniniwala sa sabi-sabi. Sapagat ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang tiwala sa sarili. Diba? Kaya bilang mga anak ng Diyos, maniwala po tayo sa salita ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon ay ingatan ng mabuti at alagaan ang iyong puso. Bakit? Sapagkat iyan ang bukal ng buhay mong tinataglay. Kapag maganda ang kondisyon ng puso mo, tuloy-tuloy lamang po ang laban ng buhay. Kahit pagod ang katawan, kahit may sakit, basta ang puso may kondisyon, ayos po ang laban ng buhay. Nakukuha po yan sa pahinga, nakukuha po yan sa mga herbal-herbal. Pero kapag puso na po ang tinamaan,
napakadelikado po niyan. At pinapalalahanan po tayo ng Diyos, alagaan nating mabuti ang ating mga puso.